Yan guys, sabi nga nila no, ito yung dagat na nawala. Pagkaraan ng mga ilang taon ay muling lumitaw dahil nga po sa pagtatanggal muli ng mga buhangin na tinambak po dito sa reclamation project dito po sa Manila Bay. At ito naman ang naging itsura pagkatapos ng pagtatambak ng mga buhangin before. Good morning guys, andito na naman po si Kuya Ron. Mag-update po tayo dito sa Pasay City Reclamation Project dito po sa Manila Bay. And right now, ang location po natin ay Seascape Village. And ngayon nga ay muli na naman nating natatanaw ang karagatan dito po sa may Seascape Village. Madalas po tayong mag-update dito. Talagang nakita rin po natin yung mga dami ng tao na namamasyal dito before nung lalo na nang hindi pa nasisimulan yung proyektong ito sa reclamation project. And nagkaroon nga po ng direktiba ang Pangulong Bongbong Marcos na ipahinto muna yung mga reclamation project na ginagawa dito sa Manila Bay. At pagkatapos nga po ng 2 buwan ay nabigyan naman ulit ng go signal ang Pasay City para patuloy muli ang mga reclamation project na naumpisahan na dito. Sabi ni Pangulong Bongbong Marcos dati ay tatapyasan daw o babawasan yung mga tambak ng buhangin dito, especially yung mga dikit na dyan sa may seawall ay mga 400 meters daw. Yun ang sabi dati. Pero sa tingin natin ay mukhang mas malaki pa ito sa 400 meters na kung saan ay nagiging pabor para sa lahat. At dahil nakikita na naman po natin yung dating ganda, hindi man na ganun yung katulad ng dati, pero kahit papaano ay gumaganda na muli yung area na ito, especially yung mga na-affected na mga establishment dito ay nabuhay na naman muli. Dahil nga po ang hinahabol dito ng mga kababayan po natin na yung view ng Manila Bay. Bagamat hindi naman kasinlawak ng dati yung nakikita nating dagat dito, ay kahit papaano po ay at least may nakikita na naman po tayo muling karagatan dito pagkatapos ng mga ilang taong pagtatambak ng buhangin dito. Maya-maya ay pupunta po tayo sa ibaba para makita po natin yung itsura ng reclamation project dito. Actually, habang ginagawa itong mga reclamation project dito sa Manila Bay, napansin lamang din po natin na huminto na yung Sofitel Hotel sa operation dito. Kaya kung madadaan kayo dyan, makikita nyo po ay sarado na po yung hotel dyan sa likuran po nitong Seascape Village. Pero ngayong nagbabalik muli yung karagatan dito po sa Manila Bay ay antay-antayin natin baka mamaya bumalik na naman po muli itong Sofitel Philippine Plaza Hotel dito po sa likuran lamang po nitong Seascape Village. So nakikita po natin na nagpi-prepare na po yung mga workers dito sa kanilang ginagawa rito kasi maya-maya lamang po ay mag-start na sila ng kanilang gagawin pa dito. And also sa gabi po between 6 p.m. until 10 p.m. ay meron po ditong mga banda. Pag napasyal kayo dito ay ganung gabi ay may mga tugtugan po rito. Ayan po mga kababayan, eto na po, nakikita na po nating muli yung karagatan po dito sa harapan nitong establishment po na ito. At kahit paano po ay natuwa tayo dahil nga po nung tinambakan na po ito nag-iba po talaga yung itsura ng Manila Bay at ng mga establishment dito. Aminin po natin na hindi na po ganun karami yung mga namamasyal dito. Gawa nga po ng project na ito. Talaga ang laki po ng naging
epekto nito sa mga establishment po dito sa Manila Bay. Ayan po, nakikita rin po natin yung mga dredger cutter, ano? May mga tubo dyan. Tapos meron pong kumukuha rin ng mga buhangin dyan na nakatambak pa, no, sa dagat. And also yung Seascape Village, Seascape Village yung Palisok Circle, ay ano na kaya magiging plano doon, ano, kasi ang ganda ng pasyalan na yan eh. Merong bilog yan dyan doon sa sa may banda doon, ano, mauuna dyan sa papuntang madadaanan yung Coconut Palace, tapos ano na po yung Palisok Circle. Sana maibalik po yun. And eto, sana po ay sumigla muli yung mga establishment po dito. At ngayon po nakikita na po natin na malaki-laki na rin po, ano, yung natatapyas o nababawas na mga buhangin. At unti-unti na rin po natin nakikita yung karagatan ng Manila Bay. Ay baka mamaya ay mas lalo pa pong dumami rin, ano, yung mga mamamasyal po dito dahil eto, nakikita na po natin muli yung binabalik-balikan ng ating mga kababayan, ano, yung dagat ng Manila Bay. Hindi naman po ganun ang itsura dahil nga po may mga billiards pala rito, no, yan. Kasi dati kainan to eh, and the rest ay mga hindi pa rin nag-i-start, ano, pero maya-maya ay mag-umpisa na rin po sila sa kanilang mga gawain diyan. So ito na po mga kababayan, ano. Ito, hindi po ito 400 meters kasi nadinig natin o napanood natin sa news na sabi po ni PBBM na 400 meters yung tatanggalin, ano, pero mukhang mas malaki pa yung tatapyas dito, mababawas ng mga buhangin. Kung saan ay pabor na pabor po sa lahat dahil gumanda na naman yung view at nagkaroon na naman ng pag-asa itong mga, especially mga establishment po dito. So alam niyo po ba guys, dati nung tinambakan po ito, ang ginawa na lang po ng pamunuan ng Seascape Village, ano, ay lagyan po ng mga bamboo tree. Kung kahit makikita po natin, ayan, ano, pinutol na lamang po yung mga bamboo tree dyan. Ayan, kasi nga po nawala na yung view ng Manila Bay. Since bumabalik na naman, ano, ito na naman po yung itsura, dating itsura ng area na ito. Kung kaya't ayan, at meron pa mga halaman, ano. Ayan, dati ang taas-taas po niya ng mga bamboo tree po dyan. Ayan, mainit ang panahon. Ayan, keep hydrated. Meron naman po tayong payong at nadaan lang po tayo dito para mag-update po dito po sa reclamation project. Yan po yung Lime Hotel. Mga ilang taon pa lang din naman itong naitatayo itong hotel na to at kahit ito pong hotel na to, no, I tingin ko po ay naapektuhan din po yung dami ng mga pupunta dyan gawa nga po ng reclamation project dito. Kasi yan lamang po, no, harap na harap lamang po talaga ng mga establishment po dito yung naging project po dito sa Manila Bay. May nakikita pa po tayong mga buhangin doon, ano, kung saan ay dinadaanan ng mga sasakyan para makapaghatid o makapunta dyan, makatransfer diyan po sa pinakatambak ng buhangin dyan. Ayan, at siguro naman nakita nyo rin po yung naging itsura nito. Dati, dikit na dikit po yung tambak ng buhangin dyan. And also, isa sa mga natutuwa dito yung mga kababayan po natin kasi marami rito nag-fishing, nangangawil. And dati rin may nakikita rin po tayo mga naliligo pa dito sa area na ito. So simula nga po ng natambakan na ito ng buhangin ay hindi na po sila nakapangisda rito at nakapaligo dahil nga po sa proyektong ito.
Ayan, at kita pa rin po natin ano yung mga ilang bahagi doon ng Palisok Circle. Tingnan na lang po natin sa mga susunod na araw o mga buwan o taon ano yung magiging outcome ng project po dito. All right. Ayan po ay kahit paano po ay nabigyan ko po kayo ng information ano sa proyektong ito. Hindi na po ngayon sagad ang tambak ng buhangin dito at ngayon nga po ay tinapyas na o binawasan na yung mga tambak ng buhangin dito na nilagay ano dito po sa dagat ng Manila Bay. Kaya kung kayo po ay mapapasyal dito sa Palisok Circle, may dagat na po kayong makikita. Ayan, tuwan-tuwa na naman po siguro yung mga establishment po dito at unti-unti na rin magpupuntahan muli yung mga dating kumakain po rito at namamasyal. Especially sa sunset ano ay ang dami pong tao dito dati. Ayan, kunin ko na rin po yung chances na ito para magpasalamat sa ating mga taga-subaybay and please don't forget to subscribe, like, and share sa ating mga ina-updates at patuloy po tayo magbibigay information dito po sa Manila Bay Reclamation Project. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.